Sumatin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa. Isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa lahat po ng inabot ng pangalan ng TV channel ito sa iba't ibang panig na maging dito sa ating isang Pilipinas. Muli natin pasalamatan si Abay Hawa sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapulungan, maging sa lahat po ng ating mga bahag sa buhay. Salamat, Abay Hawa. Ngayon po ay September 9, 2025 at ginagap mo alas 4:25 ng hapon. Ito sa atin sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat po ng ating mga anak ng US. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig na. Magandang hapon din po sa lahat na nagbukas ng kanilang mga cellphones na kanilang mga tahanan upang kayo po ay mapanood, mapakinggan dito po sa ating ginagawang pangaral araw-araw, Lunes hanggang Sabado alas 4:30 ng hapon dito po sa Facebook Live. Muli sa mabiyayang pahinig po sa bawat isa at kalooban ni Abay Hawa ang siyang mangyari sa lahat ng makakapakinig, makakapanood dito pong ating ginagawang pangaral. Ang ating paksa sa hapon po ito, kaunting kalaman sa kasulatan. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi na ng ating pong paksa hinggil po doon sa unang Tesalonica 4:1 hanggang 8. Kaya ang sino mang humamak sa aral na ito ay humahamak hindi sa tao kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. Muli nating salamatan si Abay Hawa sa buhay na binahagi pa niya sa atin sa araw na ito, sa lahat po ng ating mga kapatid. At yun sa lahat po ng ating mga mahal sa buhay, no? Sa ating pamilya, tayo po ay magpasalamat. At yung pinagpapasalamat natin, hindi lamang po sa ating sarili, yun din ating pamilya, no? Si Abay Hawa may gawa niyan. Ibig sabihin, minsan kasi mas yung ibang tao na parang mas may halaga pa kaysa dun sa ating pamilya. Tatandaan ho natin, kaya tinawag natin yung pamilya pamilya. Dapat iisa yung magulang, kumbaga si Abay Hawa na may gawa niyan, no, mas bigyan natin ng pansin. Minsan mo kasi mas iba yung tingin natin sa ating pamilya kaysa doon sa ibang tao, no? Kaya yung ating pasalamat kay Abay Hawa, hindi lamang sa ating sarili, maging sa ating pamilya o mahal sa buhay. At sana doon sa loob mismo ng ating pamilya, no? Bago natin tingnan yung iba, tingnan muna natin yung ating pamilya, yung ating sa isang pamilya dapat nagtutulungan yan. Pamilya na ang tawag din, pamilya. Dapat kung sino yung wala at ikaw ay meron, tulungan. Hindi ba? Sana. Sobra tayo sa sana eh. Laging kalooban ni Abay Hawa mangyari. Kaya nga lamang, minsan, bakit nasasabi natin na kalooban niya, pero pag dumating naman yung kalooban niya, ayaw natin. Hindi ba? Magandang hapon, Sister Ging Makar. Magandang hapon si Brad Emiliano Umali, Juliet Umali, Sister Loren Paulan Fernandez, Carlo Roll, Rosly Bandojo, Brad Sam Rotoni, Sister Lori Calderon, Brad Noli Tungkua, Brad Wilfredo Bedes, Isama na natin ang kanyang magulang na si Brad Pedro at Dominga
Bebes. Magandang hapon sa inyo. Sister Chris de la Cruz Kim. Ayan. Magandang hapon. Sister Vivian Bando Omana. Brad Edmondo Umali. Melchor Pasis. Ayun. Julia. Brad Jesse Juarez. Magandang hapon. Alas 4:30 na ako. 4:30 na ako, mga kapatid. Ayan. So, sige ho. At dako na tayo dun sa ating pangaral. So, ang paksa ho natin ay yung unang Tesalonica 4:1 hanggang 8. Sabi doon sa 1, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinakikiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yahweh. Sana'y lalo pa niyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Kinakailangan ho ay meron tayong susundan pattern. Hindi katulad ho nung sa reliyon. Ang sinundan ho kasi ng mga reliyon ay kung ano yung sinasabi ng kanilang founder. Halimbawa, ang founder ng Islam ay si Muhammad. So, kung ano yung sasabihin ni Muhammad, yun ang sinunod ng mga Muslim. Sa atin ho, sabi ni Pablo, kaya nga hindi ho talaga magkakasundo yung Muslim at saka si Pablo. Kasi ho, sa mga Muslim, meron silang sariling propete. Samantalang sa atin, sa banal na kasulatan, meron talagang sinugo para mangaral sa mga pagano, sa mga hintil, at walang iba kundi si Pablo. Kaya nga, lumulutang ho, kung hindi mo ipangangaral si Pablo na katulad ng ginagawa ng mga Muslim, yung kanilang propeta lulutang. Sa kapulungan naman, hindi lulutang yung kanilang propeta at yung kanilang mga aral. Ganun din sa ibang reliyon. Kay Katoliko ka, kay Iglesia ni Cristo ka, kay Adventista ka, or Saksi ni Jehovah, hindi lulutang yung kanilang mga founder kapag ang sinundan natin ay yung sinasabi ni Pablo o yung mga sulat ni Pablo. Hindi ko sila lulutang. Hindi ko lulutang si Soriano, si Felix Manalo, Ellen G. White, si Russell ng Saksi, at si Tibulo, hindi ko lulutang yan. Yung mga Baptist na yan, hindi ko lulutang. Kasi tingnan ninyo, ulitin ko. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, isa pang bagay ang ipinakikiusap namin at ipinapayo sa inyo sa pangalan ng Panginoong Yahweh, sana'y lalo pa niyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sang-ayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabihin, hindi ka magiging kalugod-lugod kay Abayawa kung hindi natin susundan yung itinuro nila Apostol Pablo. Yun yung buod ng doso eh. Hindi tayo magiging kalugod-lugod kay Abayawa kapag hindi natin sinundan yung turo na itinuturo
ni Pablo. Mahirap po bang intindihin yun? Sa mga nasa laman, mahirap. At lalong-lalo na dun sa mga reliyon, mahirap na lang intindihin niya sapagkat mas pinaniniwalaan kasi nila yung kanilang founder. Yung nagtayo ng kanilang iglesia, ng kanilang church, mas pinaniniwalaan nila yun kaysa doon sa sinasabi ni Pablo. Yun ang problema. Ibig sabihin, kung hindi mo susundan yung sinasabi ni Pablo, hindi ka rin magiging kalugod-lugod eh. Kaya bayawa. Sige, sabihin na natin dito sa loob ng kapulungan meron ba sa atin na lumalakad na hindi ayon sa sinabi ni Pablo? Kung meron, hindi tayo magiging kalugod-lugod. Halimbawa, sinabi niya, huwag ninyong kalilimutan ang pagkakatipon. Kinalimutan mo, hindi ka magiging kalugod-lugod kaya bayama. Di ba? Hindi ka magiging kalugod-lugod eh. Ulitin ko ulit. Baka ito'y makita na natin. Sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sangayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Simple lang naman eh. So, sa kapulungan, kung hindi tayo lumalakad ayon sa sinasabi ni Pablo, na ibinahagi naman sa kanya ni Abay Hawa. Kasi yung isinulat ni Pablo ay galing mismo kay Abay Hawa. Di ba? So, hindi tayo magiging kalugod-lugod. O kinalimutan mo yung pagkakatipon. Ano pa ba? Hindi ito katulad na reliyon. Sa reliyon kasi kinakailangan pupunta ka na simbahan. Sa atin sa espiritu, kahit nasaan ho kayo, nasa ibang bansa kayo, ayan, 13 ng Hebreo, sa halip magpaalalahanan kayo kailan? Kailan ba dapat tayo magpaalalahanan? Araw-araw. Nagagawa ba naman? Brad, yung iba nagagawa. So, pero mo araw-araw yung hinihingi, tapos ikaw hindi mo ginagawa. Ano ba? Magiging kalugod-lugod kaya kayo kay Abay Hawa. Di ba? Liwanag ko yan. Sabi niya, sali magpaalalaan kayo araw-araw habang ang panahon ay matatawag pa ngayon upang walang sino pang madaya sa inyo ng kasalanan at sagay maging matigas ang puso. So, mahalaga pala talaga yung ganitong ginagawa natin na araw-araw. Tsaka hindi lamang sa ganitong pagkakatipon, yung magpaalalanan bawat isa atin. Brad, medyo busy ako sa aking trabaho. Busy ako dun sa aking hanap buhay. Wala akong magagawa. Kung yun yung ating maging katuwiran. Kaso nga lang, ang sinasabi ng kasulatan, sangayon sa inyong natutunan sa amin upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Diba? Alam naman ninyo kung ano ang mga katuroang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Yahweh. Kaya dito, salang-sala. Ibig sabihin, salang-sala yung lahat ng ating gagawin. Kasi lahat ng katuroang ibinigay sa Kanya eh. Di ba? So, pagka hindi nakaturuan niya, hindi na dapat natin gawin. O yung ating nakamulatan na magsisilibra tayo ng ating mga kaarawan. Hindi naman itinuro yan noong unang siglo. Yung mag-aanak ka sa binyag, mag-aanak ka sa kumpil, hindi naman itinuro yan noong unang siglo.
So ang daming hindi talaga kalulugdan ni Abayawa sapagkat hindi naman talaga sinusunod yung kanyang kalooban, kundi yung kalooban ng ibang tao at minsan kalooban pa niyang sarili. Narinig na ba natin na yung salitang kung loloobin or kung ano yung kalooban, mangyari? Madaling sabihin na kung ano yung kalooban niya, yun ang mangyari. Pero bakit pagka may nangyari sa iyong parang masama, bakit malungkot ka? Di ba? O, sabi mo, di ba, yun yung kalooban mo ang dapat mangyari. Pero bakit pagka iba yung nangyari doon sa gusto mo, nalulungkot ka? Pero hindi natin naiisip minsan, kung ano yung kalooban mo, yun dapat na mangyari. Ang tanong natin, yung bang kalooban niya, yung ba talaga ginagawa ba natin yung kalooban niya o hindi? Di ba? O doon sa 3, tinan ninyo yung 3, sabi niya dito. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal. So talagang, ang kalooban pala talaga ni Abayawa, maging banal. Kalooban niya, kalooban ng Diyos, kalooban ni Abayawa. Tayo maging banal. Tanong, nangyayari po ba? Nasusunod po ba? So kung hindi, paano tayong malulugdan ni Abayawa? Diba? Paano tayong palulugdan ni Abayawa samantalang hindi pala nangyayari yung salitang kalooban niya? Diba? Unang Tesalonica 5:18, sa lahat ng bagay magpasalamat sa iyo. Bakit? Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. O kaya nasabi natin, sa reliyon, kalooban ng founder, hindi kalooban ni Abayawa. Di ba? Ang daming gumagamit ang daming gumagamit ng sitas. Halimbawa, yung sinasabi niya, ang salita mo'y katotohanan. Maraming gumagamit niyan. The truth shall set you free. Yun daw katotohanan na magpapalaya sa inyo. Kahit sino gumagamit yan. Ultimo nga magnanakaw gumagamit yan. Maraming masasamang tao ang gumagamit ng kanyang sinasabi. Ang salita mo'y katotohanan. Welders pa nga yung iba. Sa reliyon, yung mga ministro, yung mga pastor, yung mga pari, welders din yung mga yan. Ginagamit nga nila yung salita. Kaya lang ang tanong doon, kalooban ba ni Abayawa ang nasunod? Hindi. Hindi kalooban. Alam niyo kung bakit? Kasi kung kalooban ni Abayawa nangyari, walang reliyon. Lahat puro nasa kapulungan. Walang division. Di ba? Walang magpapatayo ng simbahan. Walang hihingi ng ikapong pera. Walang hihingi ng tuwing pagsamba. Walang iikot na supot. Kung kalooban ni Abayawa ang mangyayari. Di ba? Kasi hindi Kaya lumalabas dito na talagang hindi talaga kalooban ni Abayawa nangyari sa mundong ito. Di ba? Maganda nga sa kapulo nangyari. Ang problema lamang, siyempre, hindi naman sa lahat ng yung lahat ng nasa kapulungan sumusunod din. Itsura lang ng reliyon. Ano sabi niya? Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal. Hindi pala talaga ang kalooban niya. So kung hindi ko tayo magbabanal, ibig sabihin, hindi natin sinusunod siya. Diba nasa kapulungan ka,
sige pa rin ng inom mo, sige pa rin ng bisyo mo, o yung nakikiapid ka pa rin. Ang nangyayari, hindi kalooban ni Abay Hawa ang sinusunod mo. Sarili mo, yung laman, ang sinusunod mo, hindi si Abay Hawa. O kahit kailan, hindi ka naging kalugod kay Abay Hawa. Kaya nga kung halimbawa, dumating na sa iyo yung salitang katakdaan. 9:27 ng Hebreo, lahat ng tao binigyan niya ng katakdaan. Yung kamatayan. O hindi makakamtan yung buhay na walang hanggan. Kung sino bang tao ang hindi nagkagusto na magkaroon ka ng buhay na walang hanggan? O yung sinasabi nilang langit. Hindi ba lahat ng tao na gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan, langit? Yung iba nga, ang alam nila, yung namatay na kanilang mga kamag-anak, nasa langit na. Di ba? Pero ang tanong, sinunod ba nila yung kalooban ni Abay Hawa? Ganon din sa atin, sa kapulungan. O kung nasa kapulungan tayo at nasunod natin yung kalooban ni Abay Hawa, o di yung pangako niya, mangyayari sa atin. Kung dumating man yung sinasabing katakdaan sa atin, o edi maligaya tayo. Or mapalad tayo dahil biro mo dumating yung katakdaan sa atin na namuhay tayo ng may kabanalan. Di ba kung mamamatay ka mamayang gabi, ikaw ba namuhay ng may kabanalan o namuhay ka ng may kasinungalingan? Or namuhay ka na wala kang ginagawa sa kapulungan? Di ba? Tanong ni Brad Dimilla, lahat po ba na reliyon gaya ng Islam at OHC ay itinakwil ang araw na itinulipang nila? Hindi lang naman kasi ang Islam at saka OHC ay tahasan nilang itinatakwil talaga si Pablo. Yung magbibigay sana ng ilaw galing sa diablo or sa laman, magbibigay sana, itinakwil pa nila. Hindi lamang OHC sila tahasan nilang itinatanggi si Pablo. Pero lahat ng relihiyon hindi naman sinusunod yung sinasabi ni Pablo. Kung ang Muslim tahasan nilang sinasabi, hindi namin kinikilala si Pablo, OHC hindi namin kinikilala si Pablo, sa relihiyon kinukot nila yung sinasabi ni Pablo pero hindi ipinamumuhay. Ganon din. Halimbawa, sa kapulungan, well-versed halimbawa tayo dun sa ating pinag-aralan. Pero hindi naman natin ipinamumuhay. O hindi, itsura ka lang ni OHC. Itsura ka lang ng mga Muslim. Itsura ka lang ng mga reliyon. Kinakailangan kasi talagang iiba magkaiba talaga. Kung tayo papunta sa kabanalan, ang relihiyon, hindi naman talaga magiging banal yung mga yan. Aabutin na ng kamatayan, ang mga nasa relihiyon, hindi talaga sila magiging banal. Bakit? Anong dahilan? Ito yung dahilan Sabi niya, sinulat ito ni Pablo dun sa mga kapatid sa Thessalonica. Ang sabi niya, kalooban ng Diyos na kayo'y doon sa loob, kayo'y maging banal. Hindi naman niya sinabing sa iglesia Hindi naman niya sinabi sa INC, ADD, Adventista, hindi. Doon mismo sa kapulungan sinasabi, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal. Sa relihiyon, walang magiging banal. Tingnan ninyo sa Katoliko. Ginagawang santo kung kailan patay na. Di ba nakakatawa? Sa atin, habang buhay, dapat maging banal. Yung laman, allergic sa pagiging banal. Yung iba nga halos
Kung tutusin nga, halos ayaw nilang lagyan yung timeline nila eh, ng pangangaral eh. Bakit? Yung iba nahihiya. Diba nahihiya sila? Kasi nga, meron pang itinatago. Na ano itinatago? Eh, ayaw nila malaman na sila eh, nasa kapulungan eh. Di ba? Diba? May ganun eh. Tignan niyo yung mga timeline. Bakit? Anong dahilan? May sumusurot na budhi. Di ba? So, ibig sabihin, yung pagiging banal, talagang nasa kapulungan. Kung ikaw ay nasa laman, mahihirapan ka eh. Mahihirapan ka talaga. Sister Vivian Bandoomana, ask lang po, Brad, bakit po inallowed ni Abayahawa ang mga maling aral or churches to Daraba? Alam niyo kung bakit? Para makita natin nasa kapulungan yung mali. Kasi kung wala sila, paano natin nakita yung comparison? Eh, siya rin naman yung gumawa ng masama. Siya yung gumawa ng mabuti, siya rin yung gumawa ng masama. Yung laman, bakit? Para makita natin yung comparison. Yan, pabor para sa atin. Pero sa isang nasa laman, wala yun eh. Kung meron kang espiritu, para sa atin yan. Pero kung ikaw ay nasa laman, hindi mo maiintindihan yung ginawa niya. Oo nga, bakit niya inallowed pa? Hindi ba dapat hinayaan na lang niya na maging mabuti na lang lahat? Hindi. Yun ang kagustuhan ni Abayawa. At nakita natin yung naging bunga. Ayan, nakita natin lahat ng reliyon. Masama. Di ba? Bakit niya pinayagan si Judas? Na tinawag pa nga niya eh. Pinili pa niya eh. Pero bakit nangyari sa kanya? Yun ho. Para makita, maging halimbawa para sa atin na nasa kapulungan. Hindi pala ibig sabihin na kung ikaw ay nasa kapulungan, ligtas ka. Di ho. Yung kapulungan, sabi niya, yan yung tinubos ko eh. Ang problema lamang doon sa mga nasa kapulungan, pero pinili ka na. Tapos, yun nga lang, hindi ka gumagawa ng ayon sa kanyang kalooban. So, nawawala ng saysay yung pagtawag sa iyo. Kasi wala ka namang ginagawa eh. O doon sa mga may ginawa, mapalad tayo. Bakit? Pero kung napunta tayo sa kapulungan, ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin. Di ba? Hindi ba nakakagalak yun? Kaya lang, hindi nakikita ito ng mga nasa laman. Yung may mga espiritu. Kitang-kita nila. O para sa atin o yun. Bakit niya inallowed pa na merong mga relihiyon, merong mga simbahan? Di ba? Anong dahilan? Para sa atin na nasa kapulungan. Bakit niya inallowed si Judas? Bakit niya inallowed si Solomon? Bakit niya inallowed yung mag-asawang si Ananias sa Safira? Para sa atin yan. Na huwag natin silang tularan. Kasi pag tutularan natin sila, magiging katulad lamang nila tayo. Hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan. Saan? Sa kasalanan. Kaya nga kinakailangan tayong maging banal eh. Kasi hanggat tayo ay nagkakasala, hindi tayo magiging banal. Hindi tayo magiging banal. Kaya nga sabi nga, kahit pala araw-araw ka nakikinig eh, kahit pala araw-araw kang nanonood eh, at hindi ka naman gumagawa ayon sa kanyang kalooban, wala ring saysay. Di ba? Ano sabi doon sa 7:21? Sabi niya sa mga Hudyo, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kailan niya sinabi yan? Noong unang siglo, karap niya yung mga Hudyo.
Hinahagad niya yung mga Hudyo, yung mga Israelita. Pinaunan niya si Juan, "Magagsisi kayo. Nakaamba na ang wika ang palakol." Anong ginawa ng mga Israelita? Nagsisi ba? Hindi. Yan dapat gumaganap. Pagka hindi ka gumaganap sa kalooban niya, wala saysay. Wala rin. Itong ginagawa nating pangaral na ito, mawawalan ito ng saysay hanggat hindi tayo gumaganap ng kalooban ni Yahweh. Kaya sinasabi niya sa mga Hudyo, hindi lahat na nagsasabi sa akin. Kinain niyo, kinaut yan ng mga relihiyon. Samantalang yan, sinabi niya doon sa mga Hudyo ng unang siglo. Yan halimbawa rin sa atin yung mga nangyari sa Israelita. Dapat, hindi tayo tumulad sa kanila. Kinakailangan maging banal tayo. Sabi niya, liwanag ko eh. Sabi niya, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal. Kasi kung hindi tayo magiging banal, hindi ho kasi mangyayari sa atin yung kanyang pangako eh. Hindi ho eh. Kailan ka ba magiging banal? Pagpatay ka na? Paano ka pong magiging banal nun? Patay ka na. Kaya mali rin yung turo ng Katoliko na kung kailan ka namatay at saka gagawin ka nilang santo or banal. Mali! Kailan ka dapat maging banal? Ngayon, habang tayo'y buhay. Kinakailangan mag-iiba yung takbo natin sa takbo ng mundong ito. Di ba? Hindi tayo dapat makisabay sa takbo ng mundong ito. Kinakailangan mag-iba tayo ng takbo. O di ba? Kasi kung hindi tayo mag-iiba ng takbo, kasabay tayo nila. O di ba sa 12:2 ng Roma, huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Pambira, 10 taon ka na halimbawa na nanonood, nakikinig. 10 taon, walang pagbabago. Kaya sinasabi niya, mag-iba, magbago. Dapat may pagbabago. 10 taon, nakinig ka. Nanood ka. O di dapat ang laki na ng pagbabago mo. Kung yung mga bata nga eh, di ba? Magmula sa sanggol, dapa, naglakad, hanggang maging 10 taong gulang, may pagbabago ah. Hanggang nagdalaga, may pagbabago. Pero 10 taon, walang pagbabago. Di ba nakakatawa ko yun? Kaya mga kapatid kalooban niya na tayo'y maging banal. So kung hindi tayo magiging banal, ano sabi niya? Sabi niya dito, sana'y lalo pa ninyong pagbutihin ang inyong pamumuhay ngayon sang-ayon sa inyong natutunan sa amin, upang kayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Alam naman ninyo kung ano ang katuruang ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Yahweh siya, kalooban ng Diyos na kayo maging banal. Kung hindi tayo maging banal, yung pangako niya na buhay na walang hanggan. Kasi kinakailangan tayo maligtas sa kasalanan. Pag naligtas tayo sa kasalanan, patungo tayo sa kabanalan. Di ba? Kaya nga yung aking naging halimbawa ng nakaraan. May espiritu na tayo. Mataas na yung kinalalagyan natin. Tapos, bababa ka pa doon sa kalagayan bilang laman. Di ba nakakapanghinayang? Sayang yung mga taon sa isang iglap, bigla kang bumaba sa pagiging laman. Sayang. Nakakapanghinayang yun. Biglang-bigla. Ganun din naman, nakakapanghinayang kung 10 taon ka nang nanonood at nakikinig sa kapulungan at pagkatapos wala rin pagbabago yung buhay mo, ganun pa rin. Baka yung nangyari sa mga Hudyo nung una, hindi ang bawat tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon ay papasok.
kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kahit natawagin mo siya ng tawagin at hindi mo naman sinusunod yung kalooban niya, wala rin eh. Kaya nga magtataka eh. Siyempre, lahat naman tayo nakikinig, lahat na tayo nanonood. Nagawa ko na ba yung kalooban ni Abay Hawa o hindi? O hindi ko alam na meron siyang kalooban? Di ba? Meron kalooban si Abay Hawa. Yun nga, sabi na, ang tagal ng pakikinig natin na panonood. Tapos hanggang ngayon, hindi yung paalam kung ano yung kalooban niya. Yun ang nakalulungkot. Sige po. Magandang hapon doon sa lahat po ng ating mga viewers. Brad Fortunato Juarez. Teka. Joel Suela, Sister Chris Grisola, magandang gabi. Sister Maria Victoria Morales, Jen L. Juarez, Fernando Pronebo Abellera. Brad Rodelio Naba, magandang gabi sa iyo. Sister Cristina Juarez, Sebastian Juarez. O yung tanong ni Bro Emiliano, lahat po ba ng reliyon, gaya ng Islam at OHC, itinakoy lang aral na itinuro ni Pablo na Apostol? O hindi lamang si OHC at saka yung mga Muslim. Lahat ng reliyon, kinukot lamang nila yung salita ni Pablo, pero hindi rin naman sinasagawa. O ganun din, sa loob ng kapulungan, kung ikukot din lamang natin yung sinasabi ni Pablo at hindi rin lang natin sasagawa, wala rin saysay. Itsura ka lang ng nasa reliyon. Di ba? Parehas lang. Jinkindo Berte Lopez. Carlo Rol, tama po yan, Brad. Brad Ezekiel Umali. Shirley Bando Abrera. Sister Lori Calderon. Ayun po. So bukas po, ituloy po natin kung lolobin na Abay Hawa. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Hawa, sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon magpakailanman. Siya nawa. Patuloy po tayong ingatan, gabayan at pagpalain, higit sa lahat sa bagay na spiritual. Sa bawat segundo, minuto, oras na ating pong nilalagi sa mundong ito. Uli, maraming salamat sa lahat po ng ating mga non-viewers at sa lahat po ng inabot ng pangaral nitong The Assembly of Yahweh. Kung lolobin po ni Abay Hawa, bukas ituloy po natin yung ating ikatlong bahagi. Muli, maraming salamat. Isang magandang hapon sa lahat at patuloy na pagpapala ni Abay Hawa ang siyang sumaating.